Grabe talaga ang iyak ni Torre, mga kababayan, sa pagtawag sa kanya ng baste na unggoy. Oh, akala natin tapos na ang issue. Pero ito, mga kababayan, ang usually ang ginagawa, laging nagpa-press con, nagpa-interview. Dahil sasagutin daw niya si Baste Duterte, mga kababayan, dito sa issue na pagiging unggoy nitong si Torrimao, mga kababayan. At wag ka, mga kababayan, hindi papayag itong si Torre na siya lang ang nag-iisang unggoy dito sa Pilipinas, mga kababayan. Nandamay pa. Nag-invento ng istorya, mga kababayan, na tila ang sinasabi nitong si Torre na ang pinapahiwating ni Baste na ang lahat ng mga maiitim ay unggoy. So ang tanong ni Torre, so marami kaming unggoy? Dahil marami daw maiitim na Pilipino, mga kababayan eh. Hindi! Ikaw lang talaga tinatawag ni Baste na unggoy. Kahit pa'y pumuti ka, Torre. Ang tawag sa'yo ni Baste siguro ay puting unggoy. Hindi lang kasi sa mukha ang unggoy, mga kababayan. Although, hindi natin masisisi si Baste na matawag na unggoy si Torre. Pero ang pagiging unggoy, minsan nasa ugali. Panoorin niyo po ha, ang pagngangat-ngat dito si Torre, mga kababayan. Yung pagwawala ng humanity natin. Wow, pagkawala na daw ng humanity. What a word coming from this... Ay, bulldog, mga kababayan, sabi ni John Wick. Magagalit kung tawaging unggoy, pero kung bulldog, okay lang. Monkey dog. Saan ang gusto mo, Torre? Humanity talaga ang pinagsasabi mo? Matapos mong kidnapin si Tatay Digong, i-deny ang lahat ng kanyang human rights. Kakalad ko yan. Wala kang karapatang nag-invoke ng humanity animal ka. Oh, kulang pa nga unggoy eh. Sa ginawa mo, hindi sa mukha ha. Hindi kami nangungut dyan sa mukha mo. Wala kaming pake. At bakit ba itong issue sa kanya, mga kababayan, kung tawagin siya pangit at unggoy? Masisira ba ang iyong feeling kasi celebrity na? Oh, di ba? Hayok na hayok sa camera, mga kababayan. Interview niya ako. O, video dito, video doon. Mukha niya. Gandang-ganda siya sa sarili niya. Indication yan, tatawagin kang unggoy. Diba? Hindi lang naman ako. Kung hindi ka gusto matawag na unggoy, wala na, mga kababayan. Wala na siya magagawa. Didikit na. Kagaya ni Tambalosdos, mga kababayan. Oh, dumikit na sa kanyang pangalan. Ang pangalan na Tamba. Kagaya ni Bangag. Dumikit na rin, mga kababayan, sa kanya ng Bangag. Etong unggoy, mga kababayan, didikit na rin sa kanya yan. Diwata, Torrimao, oh. Yan na ang bago mong pangalan, Toriring. Dahil ba maitim ako? Oh, hindi. Kahit maputi ka, tawag di ba sa'yo puting unggoy? Nang damay ka pa ng mga maiitim. Parang, oy, ayoko. Oh, unfair ito. Dapat sama-sama tayong magiging unggoy. Diba? Para tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. Ikaw lang talaga ang unggoy, Torre, na tinawag ni Baste. So lahat kami unggoy. Hindi, ikaw lang. Nandamay pa ito, mga kababayan, ano? Parang bata, no? Pumasa ba ito sa neuro, mga kababayan? Neuropsychological test? Parang something is wrong with this kind of thinking, mga kababayan. Agree ba kayo? Na parang may turiring ito, mga kababayan. Something is turiring in his mind. Dahil, unang-una, tuwain ba yan ng normal na tao, mga kababayan, yung ginawa niyang pasikat sa boxing? With all the camera, talagang parang gusto niyang sumikat ng, oh, Diyos mio. And then ngayon, mga kababayan, grabing iyak na tinawag lang na unggoy. Big deal sa'yo? Natamaan ba ang ego mo? Masakit ba dahil totoo? Wala natin. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil... Pumalag. Sige, pumalag pa. Mas mabuti ito, mga kababayan, dahil nakita na natin ang weakness ni Torre. So apparently, hindi ito matatablan, mga kababayan, ng anumang birada. Kaya i-exploit, mga kababayan, ng kampo ni Baste. Nakutsain ang itsura niya. Oh, diyan siya nasasaktan eh. Ikaw, Torre, no? Matuto kang mag-study na mga strategy ng kung makipag-away ka. Huwag mong ipakita ang weakness mo. Max, oh. Nawawala ang humanity. Nawawala ang humanity. Oh, ano lang nangyayari? Under mo, nagiging monkey-nity na. Planet of the Apes. Maraming yung nagsasabi, buti nga hindi tawag sa'yo gorilla. Oh, ano
ka ba, Tore, bata? ng ating mga kababayan. Hindi po pwede yan. Pwede yan. Anong paki mo? Kasuhan mo si Basti. Ewan na natin mga kababayan kung uusad ba yun sa korte. Kung kakatigan ba siya sa mga kababayan. Ng judge kung sasampahan niya ng kaso na tinawag siyang unggoy. Malakas ang ebidensya ni Basti. Hindi porke ikaw ay nasa poder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli. Sabihin mo yan sa salamin. Yung pambubuli mo kay Tatay Digong, mas malala pa yun sa unggoy, Tore. Kulang ang description ng unggoy sa ginawa mong iyon. Demonyong unggoy. Yan ang tawag sa mga taong gumagawa ng ganong kapambubuli. Sa mga mas maliliit sa'yo. Mas maliliit sa'yo. Ikaw nga, dating presidente, binabastos mo. Ano pa kaya yung gagawin mo sa mga maliliit? Nagpapabiktim mga kababayan, no? Gusto talagang mag-artista siguro itong si Tore. No? Ngayon, nagdadrama mga kababayan na naman. Kahapon, komedi. Daig pa niya si Diwata. And then ngayon, nagdrama. Ano yan? Maalaala mo kaya? Hindi tayo magtataka mga kababayan kung gagawan ito ng pelikula si Torimao. Kung anong title mga kababayan, kung kayo pabibigyan ng kung kayo ang magbibigay ng title sa life story ni Tore, ano kayang title? Hindi malayong mangyari yan mga kababayan. Tapos ang actor siya mismo. Yan ang gusto ng Torimao nito. Mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? Hindi na pwede yun? So, again, we stood up to the bully. Tapos parang ina-activate pa niya mga kababayan ang anti-cyberbullying group ng isang division ng PNP. Ha? Gagamitin mo yan sa pansarili mong issue? Yung insecurity complex mo? Ano kasi ni swerte? Torimao? Bully run away. Good morning, sir. I know po sinabi niyo na po sa flag raising na you wanted to close that chapter na po, pero balikan niyo po. Iiyak na yan! Iiyak na yan ang mukha, Oh, Diyos ko. Hindi naman masyado natin issue mga kababayan, no? Itong itsura ni Tore. Tanggapin mo naman, Tore. Sa totoo lang talaga, may pagkaalanganin talaga yung itsura. Pero, ang talagang problema sa'yo, hindi ang itsura mo, kundi yung ugali mo. Yung pinaggagawa mo, Tore. Daig pa demonyo. Ganitong itsura mga kababayan, malapit nang umiyak yan. Siguro hindi yan nakatulog kagabi mga kababayan, nag-iiyak yan sa kama. At nakita nyo, marami ng mga signs and symptoms ito si Tore mga kababayan, no? Na para siyang si Diwata. Apparently may picture mga kababayan, yung bata pa siya na parang nakapoint ang nung mga kababayan toes. Nakapoint ang toes, parang pose talaga ng Miss Universe. Halos nakayakap na mga kababayan sa kanyang kasamahang pulis. And then para straight. And then parang model talaga mga kababayan. And then mag-push up mga kababayan, parang parang ganyan lang. Jogging. And then sa training mga kababayan ng boxing, pakending, ganyan. Mayroong mga signs and symptoms ito mga kababayan. Wag mong sabihin na kaya gusto mong makalaban si Baste sa boxing dahil gusto mong akapin si Baste. Di ba? Yung mga style ng mga boksero ilan mga kababayan na parang 50-50 ay yakap ng yakap para ganyan, Baste. Kung ganun, Tore, hindi lang unggoy ang itatawag sa iyo ni Baste, kundi aklang unggoy. Sagwa. Ang sagwa. Iyak na. Chapter na po, pero balikan lang po natin itsura, kay Mayor Baste po. Meron po mga social media comments po pointing out na may travel document naman na po si Mayor Baste. Yan. Alam yan. Pag doon sabihin, hindi alam ni John Vic dahil siya mismo ang pumirma. Prior pa po doon sa set kaya na. nga nagyabang Tapos nung hinamon ulit ni Baste mga kababayan, Tuesday or Wednesday. Wag ka na nga. Wag na natin pansinin si Baste. Hayaan na yan natin sa kanyang sariling mundo. Ang boxing match. Ay, Diyos ka! I'm not aware of the travel document. At saka, You're not aware? Tapos si John Vic, well, sarado na ngayon pero sarado na. Ayaw na mga kababayan dahil wala naman talagang laban ito. Kahit sinong tanungin mga kababayan, sa edad pa lang, be realistic mga kababayan. Realistic na lang. Hindi naman sa nagsasabi tayong mga matatanda ha.
Oh, hindi naman matanda. May edad. Ito, 50 or 60s. Laban mo sa 30s, mga kababayan, at the person's prime days. Full of muscle. Wala pang mga iniindang sakit. 60s o 50s. Sabi ito, malapit itong 60s. Malapit itong maging senior, mga kababayan. Pwede niyang ikamatay iyan. Oh, magpasalamat ka, Tore. Saying that, no? Hindi naman yan ang una niya sinabi. Di ba? Hindi Sinabihan ka nga. Friday pa lang, binalita na nga na nagpunta na sa Singapore tapos tinuloy mo pa rin. Huwag mo sabihin hindi mo yan alam. Hindi yan alam ni John naman Wick. ang kondisyon niya nung unang i-invite natin siya na mag-participate tayo sa isang Pumayag ba? Ikaw lang ang nag-set ng time. O ngayon, binigyan ka ng chance. Martes, Wednesday, or any other day. Buwan. boxing match. Ang una niya sinabi kaagad, drug test sa lahat ng government officials. Hindi. Kasalanan nyo na mga kababayan. Ay, hindi naman kasalanan. Ang nag-post doon mga kababayan, yung Facebook page admin ni Baste. Yung editor, basta dabawen nyo. Pero yung interview iyon mga kababayan, schedule kasi yung Saturday. In advance lang yun. Obviously, afterthought na yung travel documents na yun. Afterthought, tanungin mo si John Wick. Di ba? Ang dami mo palusot. Hindi ka lang tatawaging unggoy ni Baste, kundi sinungaling na unggoy. O anong masasabi nyo dito mga kababayan na mukhang paiyak-iyak na? Ito si Tore Mau. Post your comments below.